Magandang umaga sa atin mga kabuhay. So anong maganda sa umaga? Kasi meron tayong pag-aaralan ngayon sa hunasan. Kaya tingnan natin kung ano yung matutuklasan natin. So tatlo yung pag-uusapan natin ngayon. Una-una ang sea urchin, pangalawa ay sea cucumber, at ang pangatlo ay starfish. At huwag na natin patagalin pa. Tara! At ito na nga mga kabuhay. So ngayong araw na ito, ating tuklasin kung ano ba ang sea urchin o tuyom kung tawagin sa amin, at ano ba ang iba't ibang uri at hugis nito, at makakain ba ito o hindi. At ayan, wag na nating patagalin pa, simulan na natin para ating malaman ano ba talaga ang sea urchin. Ang sea urchin ay isang spiny globe-shaped marine invertebrate which belong to the Echinodermata phylum. Kung sa Tagalog, ito ay isang uri ng hayop dagat na may matinik na kabalatan. At ayan, so tingnan nyo mabuti, napakatalas talaga ng tinik ng sea urchin. Akalain mong nasagi ko lang ng kunti, natinik kaagad ako. At ayan, so ipagpatuloy natin ang tinatawag na Echinodermata phylum. Ano ba ang tinatawag na Echinodermata phylum? Ang Echinodermata phylum ay isang grupo ng mga exclusively marine animals katulad ng sea cucumber at starfish. Paano ba natin malalaman ito? At ano ba ang kanyang karakteristik o katangian? Ang kanyang katangian, kung ating nakikita, ang kanyang katawan ay hugis bilog at ang kanyang tinik ay napakatulis na pag masagi mo lang ng kunti, manunuot na yung tinik niya sa balat mo. At napakadali lang na mabali ang kanyang tinik. At ang kanyang matulis na tinik, ginagamit rin niya itong panglakad. May mata rin ito, bibig at ngipin. Ano ba ang iba't ibang klase ng sea urchin? Ang may mga malalaking tinik na sea urchin ay tinatawag sa amin na swaki. At ito namang maliliit na tinik, tinatawag sa amin na lukob-lukob. At itong kulay itim na mahaba ang tinik, ito yung tinatawag sa amin na tuyom. At napatanong ba kayo sa sarili nyo kung pwede ba itong kainin? Siyempre, pwede talaga itong kainin. At alam nyo ba na napakasarap ng laman nito? Alam nyo ba kung ano ang sekreto para maging masarap kainin? Ang sekreto niyan, kainin mo to habang nasa hunasan ka pa o nasa dagat. Kasi pag dinala mo na ito sa lupa, mag-iiba na yung lasa niya. At napakadali lang itong mabulok. Mga 2 oras ang kaya niyang tagalin. So dapat pagkuha mo ng kanyang laman, kainin mo na kaagad para malinamnam at masarap. At alam nyo ba kung ano ang scientific name ng sea urchin? Ang scientific name ng sea urchin ay Echinus esculentus o Echinoidea. So saan ba natin pwedeng makita ito? Makikita natin ito sa mga mababato, malapit sa mga corals, at yung iba nasa ibabaw ng buhangin. Ano ba ang dapat nating gawin pag naapakan natin to o natinik tayo? First of all, ibabad lang natin ang apektadong area sa mainit na tubig na may 45 Celsius. At pangalawa, kung nabali ang spine o ang kanyang tinik, gumamit tayo ng sipit para bunutin ito. At ayan lang yung paraan kung natinik tayo nito, kaya huwag tayong magpanik. So hindi naman lahat ng sea urchin ay may venom, kaya huwag tayong matakot. Pero sabi ng matatanda sa amin, ang ginagamit nilang panggamot nito ay kumuha lang sila ng balat ng bunga ng niyog at pauusukan yung natamaan o natinik ng sea urchin para mawala yung tinik niya at matunaw. At sabi rin ng iba na iihian lang daw para matunaw yung tinik ng sea urchin. Gaano nga kaya katotoo ito? Totoo nga ba kaya na pwedeng makatanggal ang ating ihi sa tinik ng sea urchin? At kung may idea kayo o paraan para makuha yung tinik, paki-comment na lang dito sa baba para malaman natin. At para malaman rin ng ibang tao kung ano ang gagawin pag natinik tayo ng sea urchin. Kasi iba na ang may alam at ligtas ang may alam mga kabuhay.
Pero always nating tandaan na safety first para maging ligtas. At ayan, so sana may natutunan kayo sa maliit na informasyon na aking ibinigay. Para kung maligo tayo sa tabing dagat, kasi ang kadalasan ang sea urchin nandun sa mga gilid ng baybay. At doon tayo pupunta para maligo, di ba? So iba na kasi ang may alam. At ayan, so natuklasan na natin kung ano ang sea urchin at ano ang gagawin kung matinik tayo nito. Dahil dito, habang naglalakad ako, grabe, napakadaming sea urchin talaga. So kung hindi ka mag-ingat, sigurado matinik ka talaga. At sa ating pagpatuloy dito sa Hunasan, pag-uusapan na naman natin ang kakaibang hayop dito sa dagat na parang uod o tinatawag sa English na sea cucumber at tinatawag sa amin na balat. At dito natin malalaman kung ano ang sea cucumber at dito rin natin malalaman kung ano yung maitutulong niya sa atin. Kaya tara na! Pag-aaralan naman natin ang tinatawag na sea cucumber o balat kung tawagin. Ano ba ang sea cucumber? At ano ba ang iba't ibang anyo nito? At yung unang video natin, natuklasan natin ang kamangha-manghang mga anyo ng sea urchin o tuyong. At ngayon, ito na naman, tuklasin na naman natin ang kakaibang hayop dito sa ilalim ng dagat. Tara, panuurin at pag-uusapan natin. Huwag na natin patagalin pa, simulan na natin sa isang tanong na ano ba ang tinatawag na sea cucumber? Ang sea cucumber ay may hugis na parang pipino. May mahabang katawan na makapal ang gitna at may mga galamay na parang daliri sa paligid ng kanyang bibig. Ang mga ito ay nabubuhay lamang sa dagat. At iba-iba ang kulay at hugis na nakadepende sa kanilang uri. At ang sea cucumber ay nabibilang sa Echinoderm family o Echinodermata phylum. Alam naman natin kung ano ang ibig sabihin niyan kasi napag-uusapan na natin noon nung nakaraang video natin kung ano ang Echinodermata phylum. At yung tinuro ko sa inyo, yan yung tae niya. So malalaman natin ang isang lugar kung may balat dahil may naiwan sila o may bakas sila ng tae nila. Kasi kadalasan ang mga ito ay nagtatago sa ilalim ng bato. Kung hindi mo bubuksan ang bato, hindi mo makikita ang balat. At ayan, isang balat na kulay itim at ayan, hinawakan ko para ating makita at maintindihan kung ano ba talaga ang balat at ang kanyang anyo at karakteristik. At habang hinahawakan ko siya, lumabas yung kulay puti at paghawak ko sa kulay puti, grabe ang lagkit. Parang isang pandikit. Pero alam nyo ba kung bakit may ganito? Kasi ito yung ginagamit nila para panghanap o pagkuha ng kanilang pagkain. Ayan kahit anong gawin ko, nakadikit talaga. At itong uri na balat na ito, isa itong malambot na balat nga pag kinuha mo siya, hindi ito matutunaw sa hangin. Hindi kagaya nito na balat na to, na pag kinuha mo siya sa kanyang kinalalagyan, madali lang itong matunaw. Although makapal yung balat niya. Ayan tingnan nyo mabuti, ang kapal-kapal. Pero madali lang itong matunaw sa hangin. Napatanong po ba kayo kung pwede itong kainin? Ang sagot ko po ay oo. Pwede itong kainin. Pangit man ito sa iyong paningin, pero malinamnam at masarap itong kainin. Alam nyo ba, pag kumain kayo nito, may mga benefits tayong makukuha. Kagaya ng anti-cancer, wound healing, anti-inflammatory, and antioxidant effect. Ayan yung makukuha natin kung kumain tayo nito. Ang lifespan ng isang sea cucumber ay nasa 5 to 10 years. At ang pinakamalaki at pinakamahaba niya ay nasa 61 cm na may 1 kilo ang bigat. Ayan yung minimum na bigat at laki ng isang sea cucumber. Pero sa amin dito sa ilalim ng dagat, nakakita kami ng sea cucumber na mahigit 3 kilo. Grabe ang laki. At nakakatakot ng hawakan kasi parang uod talaga ang itsura niya. At ito yung iba't ibang klase ng mga sea cucumber. Ang ganitong sea cucumber tinatawag sa amin na batagukan kasi may lumalabas ito na
kulay puti kagaya ng bat na itim na yon na may kulay puti na sobrang nagkit. At ito naman ay tinatawag sa amin na bat hanginan kasi pag hinang mo siya sa itaas, matutunaw ito sa hangin. Kaya tinatawag sa amin ito na bat hanginan. At ito yung balat na ito ay lumalaki talaga na sobrang laki, aabot ng 5 kilo. At ayan, habang patuloy tayo sa pag-i-explore dito sa Hunasan, meron akong nakita isang nilalang dito sa dagat. Nakamukha ng isang bituing nagniningning. Ano daw? So alam nyo na kung ano? Isang starfish o sea stars na tinatawag. Ano nga ba ang isang starfish? Ang isang starfish, kagaya nito, aking pinakita sa inyo, kulay blue na starfish, ay isang marine invertebrates generally shaped like a star polygon. At kaya naman pala tinawag siya na starfish kasi ang hugis niya parang star talaga. So ano nga ba ang tinatawag na invertebrates? So ang invertebrates mga kabuhay, ito yung mga hayop sa dagat na walang backbone or buto. Example ng invertebrates mga kabuhay, itong starfish, sea urchin, at saka sea cucumber. Ayan yung mga example ng invertebrates, wala silang mga backbone or buto. Ang vertebrates naman mga kabuhay, ito yung mga hayop sa dagat na may mga buto, kagaya ng isda. So kung makikita yung isda, may buto yan. Ayan yung mga example ng vertebrates. So alam nyo na mga kabuhay kung ano ang kaibahan ng invertebrates at saka vertebrates. Napatanong po ba kayo sa inyong sarili kung ang isang starfish ay isang uri ng isda? So ang sagot ko po ay hindi. Hindi siya isda kabuhay. Pangalan niya lang yan pero hindi talaga isda yan. At alam nyo rin ba na ang isang starfish ay may symbolic meaning? At ito yung symbolic meaning niya mga kabuhay. Ang una is guidance, means it helping others to find their way. Grabe, ang lupit ng starfish. So pangalawang symbolic meaning niya mga kabuhay is resilience and regeneration. Ang ibig sabihin po niyan, kung maputol yung isa niyang galamay, pwede pang bumalik ito. Ang pangatlo is friendship and loyalty. Na ang ibig sabihin niyan is magre-remind sa atin kung gaano kaimportante ang loyalty sa isang pagkakaibigan. At ito lang yung iilang example ng starfish. So maraming salamat talaga mga kabuhay sa panunood. So sana may natutunan kayo na aral dito sa Hunasan. So salamat talaga.